D'Angelo Russell, gustong sapawan si LeBron at Davis. Dwight Howard nagparamdam sa Lakers. NBA comeback, reaction ni Curry sa ginawa ni Ayesha Curry, viral. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Si D'Angelo Russell ay naging phenomenal sa nakaraang ilang laro na ipanalo ang maraming laro para sa kanyang koponan habang naging mas responsableng player. Ang Lakers ay nasa ika-9 seed sa West at tila mas malaking posibilidad na lalahok sila sa play-in tournament kaysa subukan at makipaglaban para sa ika-6 na pwesto. Sa kabilang banda, hindi naman binigo ni Russell ang mga fans ng Lakers para magpahanga. Habang wala ang leader, siya ay pinuno ang stat sheet sa bawat laro. Si LeBron James at Anthony Davis, ang mga veterano sa koponan, ay ginagawa ang lahat. Naghahanap na maidadala ang lahat ng panalo sa team. Nagtagumpay nga ang dalawa noong nakaraang taon. Umabot sila hanggang sa conference finals. Ang kanilang mga tagahanga sa kabilang banda ay hindi rin ito tinatanong. Gayunpaman, naniniwala si Russell na siya ang nangunguna bawat gabi nitoong nakaraang linggo. Sinabi ni Russell ayon kay Dave McMenamin, "Talagang nag-e-enjoy ako dito at ang respeto, ang aking pagpasok ay ang lahat ng mga tao ay pumunta para kay AD at LeBron. Pero ako ang kumukuha sa atensyon." Sa laro kagabi laban sa Kings, umuwi ang Lakers na may masamang pagkatalo sa 107-120. Si D'Angelo, kahit na naging magaling sa mga laro, hindi naging consistent laban sa Sacramento, natapos niya ang laro na may 6 na puntos lamang habang nakapag-shoot ng 22% mula sa field. Nahirapan na rin si Russell sa nakaraan, bagaman kapag nasa ritmo na siya ang pinakamapagkakatiwalaang tao upang gumawa sa huling shooting. May tiwala si LeBron James kay D'Angelo Russell. Naglaro ang Lakers laban sa Milwaukee Bucks noong March 9. Parehong mga koponan ang naging back and forth at ang laro ay naging madikit sa huling bahagi. Sa loob lamang ng 23 seconds sa huling yugto, nag-timeout ang LA na na-trailed ng 1 puntos. Naging maganda na ang laro ni Russell nang hikayatin siya ni James na kunin ang huling play. Ang sumunod na possession ay nagresulta sa pagkakapanalo ng Lakers sa pamamagitan sa isang floater ni Russell na nagdala sa Lakers sa 1-point lead. Napatunayan ni D'Angelo Russell ang kanyang potensyal. Naglalaro kasama ang dalawang pinakamahuhusay na forward sa liga. Ang kanyang kakayahan sa shooting at gawin ang kanyang mga play ay tumulong sa Lakers sa mga mahahalagang sitwasyon. Sa mga tulad niya at ni Austin Reeves, may magandang roster sa pag-score ang mga players ng Purple and Gold. May mas mahirap na schedule ang Los Angeles upang tapusin ang regular season. Lalaban sila sa mga kasalukuyang nangungunang team. Kung titignan ang standing, malamang na magtatapos ang Lakers sa play-in tournament bago sila makipagsapalaran sa playoffs. Ito ay interesadong makita kung saan hahantong ang pwesto ng Lakers sa susunod na 1 buwan. Speaking of Lakers, ang former Lakers center na si Dwight Howard ay nag-post ng isang critical na post sa social media mula sa kanyang ikalawang stint sa team. Ito ay nagdulot sa ilan na maniwala na nagpapahiwatig siya sa posibleng pagbabalik, lalo na't may mga problema sa posisyon para sa Lakers. Bagaman mahirap tignan na makabalik si Howard, ngunit may mga mas kakaibang pangyayari na nangyari noon. Maaaring magamit ng Lakers ang isa pang big man para makipagsabayan. At alam ni Howard kung paano maglaro kasama si LeBron James at Anthony Davis. Tinutulak ang Los Angeles sa loob na kumuha ng ilang mga mas mahuhusay na big man sa liga, lalo na sina Nikola Jokic at Domantas Sabonis na lagi silang dinodomina. Ang pagkuha sa isang katulad ni Howard ay maaring magbigay ng karagdagang laban sa mga manlalaro na ito. Hindi pa naglaro si Howard mula noong 2021 to 2022 season, kaya't isang pagkakataon para sa Lakers na tanggapin siya. Sa ibang balita naman, si Stephen Curry ay ipinagdiwang ang kanyang ika-36th birthday sa isang masayahin at kahimbing-himbing na paraan. Ipinakita ang kanyang magiliw na personalidad. Sa isang video na ibinahagi ng kanyang asawa na si Ayesha Curry,
si Stephen ay nakitang nag-i-enjoy sa isang pirasong pancakes bilang bahagi sa kanyang almusal sa kaarawan. Si Ayesha, na puno ng pagmamahal sa kanyang asawa, ipinahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Tinawag siyang birthday king sa isang Instagram story. Sinusubukan ko lang kainin ang aking mga kamatis. Nang tanungin kung ano ang kanyang nararamdaman na magiging 36-year-old, sumagot si Curry sa isang masayang paraan, gamit ang isang animadong boses upang magbigay sa kanyang masayahing sagot. Ang nakakatawang tugon na ito ay nagdulot ng tawanan mula kina Stephen at Ayesha, na nagpapakita ng chemistry at pinagsamang sense of humor ng mag-asawa. It's your birthday! How does it feel to be 36? It's your birthday! I'm just trying to eat my tomatoes. Ang masayang pag-uusap sa pagitan ni Stephen at Ayesha ay nagpapakita sa malakas na ugnayan sa kanilang binubuong mga taon. Ang kanilang relasyon, na nagsimula bilang mga teenager na nagkakilala sa isang simbahan sa North Carolina noong 2003, ay namulaklak tungo sa isang magandang partnership na nakamarka ng pagmamahal, tawanan at mutual support. Matapos muling magkita sa buhay nila, lumalim ang kanilang pagmamahalan na nauwi sa kanilang pag-iisang dibdib noong July 2011. Bagaman ipinagdiwang na ni Stephen Curry ang kanyang ika-36 na kaarawan, walang anumang senyales na bumagal siya. Pinanatili niya ang isang kahangahangang level sa performance sa buong season. Sa isang impresibong average na 26.9 points, 4.4 rebounds at 4.9 assists bawat laro, nananatiling dominante si Curry para sa Golden State Warriors. Ang kanyang kahusayan sa pag-shoot ay kapansin-pansin din. May field goal percentage na 44.9% at kahangahangang 40.7% mula sa labas ng arc. Ang mga kontribusyon ni Curry sa court ay naging instrumental sa kampanya ng Warriors ngayong season, habang nagsusumikap na mapanatili ang isang pwesto sa playoffs sa kompetitibong kanlurang conference. Nasa ika-10 na pwesto ngayon ng Warriors na may record na 34-31. Umaasa ang mga ito sa pamumuno at kakayahan sa pag-score ni Curry para gabayan sila sa mga hamon na paparating. Habang ipinagdiriwang ni Stephen Curry ang kanyang ika-36 na taon, na napalibutan sa pagmamahal mula sa kanyang pamilya at mga tagahanga, ang kanyang masayahing disposisyon at komikal na antics ay nagsisilbing paalala sa kanyang nakakahawa at magiliw na personalidad sa loob at labas ng court. Bagaman nakarating na siya sa isa pang milestone sa kanyang edad, nananatiling matibay ang kabataan ng puso at sigla sa buhay ni Curry, na nagtataguyod na ang kanyang pagdiriwang sa kaarawan ay puno ng kasiyahan, tawanan at maraming magagandang vibes. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.